Naglunsad ng malawakang operasyon ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD ng Calasiao upang tugunan ang pangangailangan ng 27,860 na mga pamilyang naapektuhan ng matinding pagbaha matapos ang mga nagdaang bagyo, habagat at pag-apaw ng Marusay River. Ayon kay Social Welfare Officer 2 Susana April Katungal Pineda, sa bilang na ito, 295 na mga pamilya o 1,102 na mga individual ang inilikas at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center ng barangay at munisipyo. Sa kabuuan, 11 sa 24 na barangay ng bayan ang naapektuhan ng pagbaha. Ayon pa kay Pineda, ang mga evacuee ay binibigyan ng mga pagkain mula agahan hanggang hapunan, hygiene kits, damit, gamot at psychosocial interventions. Dagdag pa rito, ipinamamahagi rin ang family food packs mula sa iba't ibang ahensya gaya ng DSWD, mga party list, provincial government at ilang pribadong institusyon. Anya na mayroon ding mga sleeping kits at wheelchair na ibinigay para sa mga persons with disability o PWD. Katuwang umano ng MSWD sa operasyon ang mga volunteer na agad rumesponde upang tumulong. Sa ngayon, 33 pamilya o 130 na mga individual ang nakabalik na sa kanilang mga tahanan at inaasahang makakabalik na rin ang mga natitirang evacuees sa loob ng linggong ito. Tiniyak ng MSWD na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong base sa pangangailangan ng bawat pamilya upang matulungan silang makabangon at makarecover mula sa epekto ng kalamidad. Ayan po, dito po sa Calasiao, sa ngayon po ay may mga, yung ating mga apektadong mga kababayan, may mga nasa evacuation centers po tayo from dito po sa ating mga barangays at dito po sa ating bayan mismo. Sa total po, dito po sa bayan ng Calasiao, meron po tayong 27,860 na affected families. So doon po sa apektadong pamilya, meron po tayong 295 po na displaced. So ito yung mga evacuees po natin na nandito sa Calasiao Sports Complex. Yes po, doon sa ating mga displaced families po, ito po ay meron po tayong 1,102 individuals. Meron po tayong 11 barangays out of our 24 barangays po dito sa Calasiao. So, meron pong from Barangay Lasit, Talibao, which is yung talagang totally po na mataas po yung level po ng ating baha. Meron din po tayong from Poblacion East, Lumbang, Malabago, Nalshan, Banawang, San Miguel, and Longos. And of course, meron din from Barangay Cabon. Nag-start po kami last week pa po, nung nasa kataasan na po ng tubig, nung tumataas na po yung level ng ating Marusay River, last week po ng Monday, Tuesday, may mga recorded na po tayo ng mga displaced families. Sa ngayon po ma'am, meron pa lang po tayong 33 families or 130 individuals na bumalik na sa kanilang bahay. Though yung mga iba, majority pa rin po, yung mga, meron pa po tayong 262 or 972 individuals na nananatili po dito sa ating evacuation center. Ayan po. So yung mga ating mga displaced families and individuals po, binibigyan po natin sila ng kanilang hot meals. Provided po ng LGU ang kanilang mga pagkain from breakfast to dinner. At the same time, nabigyan na rin po sila ng ating hygiene kit. Meron din po tayong pinaprovide ng mga psychosocial interventions like kumustahan, counseling sessions sa mga families to vent out po yung kanilang mga traumatic experience during yung ating pagbaha. And may mga na nagpupunta dito na nagpo-provide ng mga hot meals, ng mga damit, vitamins, and nagkakandak ng spiritual activities. And ang ating MSWDO staff and volunteers po ay nagkakandak din po ng mga child-friendly activities. Yes po, bali ang designated po natin na evacuation center is yung ating Calasiao Sports Complex. But then, meron din po tayong naitalang mga evacuees sa mga barangay, designated barangay evacuation center, and meron din po dito sa ating Latter-day Saints Church po dito sa Calasiao. Actually, yung ating mga barangay evacuation center, puno na po yung kanila evacuation center is in-accommodate na po natin dito sa ating bayan. Yes ma'am, bali yung dinidepende po natin ngayon na family food packs po sa ating mga kababayan ay galing po yan sa iba't ibang ahensya maliban po dito sa ating lokal na pamahalaan. So, meron po tayong mga galing from DSWD, from party list, meron din from provincial government of Pangasinan and other private institutions po na nagbibigay po dito sa atin. So, ang laman po basically ang laman po ng ating food packs
box ay rice, canned goods, may noodles, may coffee, may mga drinks din, energy drinks, mga ganun po ang laman ng ating family food packs. Yes po ma'am, lahat po ng dumarating po sa amin na naitatala po namin dito sa evacuation center, nabibigyan po namin sila ng sleeping kit. Actually po, ang ating mayor, kasama po ang ating mga department heads and councilors, mga sangguniang bayan and our MSWDO, nag-provide po tayo ng wheelchair sa isa nating kababayan na nangangailangan po, na nakita po natin na talagang kailangan po niya ang ating assistive device. Yes po, marami pong mga volunteers na nagpunta po dito sa bayan ng Calasiao, kaya malaki po yung pasasalamat po namin sa kanila na malaki yung ambag na naibigay nila sa amin na tulong para ma-rescue yung ating mga kababayan na na-stuck na po sa taas ng tubig, na talagang yung mga lahat ng nag-request ay na-address po natin, na-rescue po nila, at malaking tulong po ito para hindi po tayo, kumbaga hindi po malagay sa alanganin yung buhay ng ating mga kababayan. Sa ngayon po ay nag-subside na naman na po yung ating tubig dito sa within sa sentro po ng ating bayan. Though sa ating mga barangays, may mga matataas pa rin po yung level ng baha. We are expecting po na within this week po ay makapag-prepare na po sila na makabalik sa kanilang mga tahanan. Ang ating lokal na pamahalaan naman po ay magbibigay pa rin po ng tulong kung ano po yung nakikita natin na pangangailangan po nila para makarecover po doon sa kanilang sa mga nangyari po sa kanila ditong nagdaang baha. Ayan po, sa ating mga kababayan dito sa Calasiao, itong pagbaha na ating naranasan ay sabi nga po nila ay hindi po ito yung first time na ating naranasan. So dito po natin ay ipapakita kung gaano tayo resilient sa lahat ng dumadaan na bagyo dito sa atin sa bayan ng Calasiao. So ang mensahe po namin sa kanila is lagi po tayo mag-ingat, at kung tayo po ay nangangailangan ng tulong o anumang tulong ay huwag po tayong magdalawang isip na lumapit po sa ating pamahalaan, lokal na pamahalaan dito sa Calasiao. Bagaman bumaba na ang tubig sa mismong bayan ng Calasiao, nananatiling mataas pa rin ang tubig sa ilang barangay. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 3, Bombo de Risa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!